Miss May Sibulan and nag-start po ako sa business as a fresh grad in PUP. Ang course ko po ay psychology. Okay? Ayan, tama po yung sinabi ni Mentor Pitch. Actually, nalimutan ko na nga na ang nag-invite po sa akin ay taga Baguio. Siya po ay nag-aral. Actually, hindi naman siya taga dito talaga, pero nag-aral siya sa St. Louis. St. Louis? Oo, yun. Dito siya nag-aaral. Alam niyo po ba, no, after kong magbayad, yung taong nag-invite po kasi sa akin, hindi ko kakilala. No? So, ang nag-invite po sa akin ay hindi ko kakilala. Sabi lang sa akin, hindi sumama ka sa akin. Ako po ay kaladkarin. Diba? Pagdating sa office, in-explain po sa akin yung ganito. No, ang difference, ako po ay sa main office na invite. After doon po, baliw na baliw ako. Sino po ba ang ayaw ng kotse? Meron po ba dito excited mag-tricycle araw-araw? O kaya mag-jeep? Kinikilig pa, jeep! Meron! Diba? So kahit pa paano, medyo naisip ko natin, parang masarap din magkakotse, no? Pero yun nga po, na-invite lang po tayo na hindi natin kakilala. Sanay naman din po tayo mag-commute, pero nung pinakita sa atin yung pangarap, sabi ko, pwede pala. No, pwedeng palang magkaroon ng sasakyan at makuha ang pangarap kahit nandito tayo sa Pilipinas. Kaya sinubukan lang din natin, no? After po, talagang ginawa ko po ng paraan yung pag-join. Kasi after the presentation, alam mo yung nabuhay yung pangarap ko. Pero pagdating sa puhunan, namatay ulit. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ko, paano ako mag-join? Wala nga akong pera, naghahanap ako ng trabaho. Hindi ako naghahanap ng negosyo. Pero sabi nga kung gusto may paraan. Kung ayaw maraming dahilan. Eh tayo po ay gumawa talaga ng paraan. Ito, pakisabi, good news. After kong magbayad, yung nag-invite sa akin, hindi ko na nakita. Bakit po? After ko po mag-join, bumalik na po siya ng Baguio at nag-aral po dito. Eh ako po ay nasa Manila. So sabi ko, anong gagawin ko dito? No, buti na lang, may training po ang office, may mga mentors na tutulong sa inyo. Kaya wag na wag kayong mag-alala kasi ang mga tutulong po sa inyo dito, hindi lang yung nag-invite, but the team, no, naman na masasamahan nyo po, no? Kaya tuloy lang natin, no? So sabi nga, no, aralin lang natin yung negosyo and share the opportunity. Yun nga lang, pag na-joy po kayo talaga dito, normal ang mga negative sa paligid. Pakisabi nga negative. Negative. Pwede ang maging negative pag uwi mo ng bahay, yung asawa mo. Pwede maging negative yung anak mo. Pwede rin maging negative yung magulang mo. At pwede rin maging negative yung katabi mo. Pakitingnan. Negative ba? Negative? Oo, okay lang yan, no? May mga tao talaga na hindi maiintindihan at hindi magugustuhan gawin yung negosyo, no? So, ako po, ang unang-unang negative sa buhay ko is yung mother ko, na dati po ay OFW sa Saudi. Nurse po siya for 13 years. At ang mindset niya, anak, pinag-aral kita, di ba? No? For how many years pagka-graduate mo, magne-networking ka, di ba? So, na-realize ko lang, mag-apply nga ako ng trabaho, pinag-a-apply niya ako, may maghanap ka ng matinong trabaho. Nisip ko, ano ba yung matinong trabaho? Pero hindi naman matino yung sweldo. Diba? Kaya sabi ko, try ko lang naman, wala namang mawawala. At anong mawawala sa taong dati na? Wala. Ano po ang mawawala? Wala. Kaya huwag ka nang manghinayang, huwag ka huwag ka na magduda, wala nang mawawala. Kasi dati nang wala. Kaya gawin na lang natin. Okay? At ito nga po, sige, pakita natin yung slide. Ito po yung mother ko. And ano po yung nagkaroon? No, dito po tayo nakapag-travel din sa iba't ibang bansa. Ayan, so nakapunta na tayo ng Japan, Korea, Singapore, Taiwan, Israel, Jordan, Europe, kung saan-saan na po. As you can see, sino po yung lagi natin kasama? Mami. Yung negative. Yung unang-unang pumipigil sa akin magnegosyo, siya ang nag-e-enjoy. Diba? Ano ang sabi ng nanay ko? Buti na lang matigas ang ulo ko. No? Kaya minsan talaga may mga perks yung mga matitigas ang ulo. No? Pero as I mentioned po, nakita ko kasi yung negosyo, sabi ko, ako yung nakaintindi, ako yung nakakita
So, subukan ko na lang, gawin ko na lang, at ipakita ko na lang yung possible na result. Kaya kung may mag-negative man sa inyo pag uwi nyo, it's normal. Dahil hindi naman sila yung naka-attend dito. Ikaw ang nakanood, ikaw ang naka-witness, ikaw ang naka-intindi. Gawin mo na lang at ipakita mo na lang yung resulta. True. No? Ako po, ang binivisualize ko kasi dati, yung tipong uuwi na lang ako eh. Ganito yung gawin mo. Lalo na pag may mga negative sa paligid mo, gawin mo yung I am worldwide. Talagang itodo mo. Tapos, i-target mo, mga 3 to 4 months, 5 months, magkakotse ka na. Para may visible result. Tapos, uuwi ka sa bahay nyo. Dala-dala mo yung kotse. Diba? Tapos, syempre, pagdating mo dun sa bahay, paano mo ngayon mapapakita, mapapasurprise? Businahan mo. Yung tapat ng bahay mo, mag-ingay ka, beep, 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 beep. Ganun ang ganun. Siyempre, pag may mga tao sa loob, sino pa yung maingay na yan? Di ba, lalabas na yan. Yung asawa mong negative, lumabas. Yung nanay mong negative, siyempre, kakakoin ka ngayon. Sino ba itong busina ng busina? Babain mo yung window. Magulat siya, ikaw yung nasa loob. Wow. Di ba? Sino yung mo? Kunwari nanay mo, sabi mo na, ama, sakay na. Eto malupit. Sa sobrang negative, anong sabi ng nanay mo, anak, saan mo yan ninakaw? Diba? Hindi pa rin talaga makapaniwala. Okay, no? So, pakitaan mo lang na resulta. Diba? Kasi pag ito na pinakita mo sa'yo, nako, katulad ng mga ganitong sasakyan, pwede na ba yan sa inyo? Okay, ito po yung kotse na dinadrive po natin is yung Audi. Ito na po yung mga naging sasakyan po natin. Nagkaroon tayong Ferrari, ng R8, and even Q5. At ito po yung current na kotse ko po ngayon. Ayan, sige Mens, pakita mo lang yung pamalengke natin. Ay, asan na? Nawala! Sige Mens, mukhang ayaw magpakita. Yung dulo na lang. Bakit hindi pala to updated? Luma na pala ito, pasensya na. Mali pala ang naisend natin. Pero anyway, ang current car po natin ay McLaren. Okay, McLaren 720S. Okay, so kung hindi nyo po familiar yon, huwag kayong mag-alala. Kung hindi rin po ako nagkaroon ng ganong sasakyan, di ko rin alam yung kotse na yon. Okay, Google nyo na lang. Okay, ayan po, napakarami na nagbago ang buhay, nagkaroon po ng extraordinary cars. Dahil po, nagkaroon din ng mga extraordinary income. Pakitaan ko po kayo ng sample ng mga income sa I Am Worldwide. Medyo matagal na lang po ito dahil 2020 pandemic pa po ito. Parang kahapon lang. Parang kahapon lang, no? Bawal lumabas. Pandemic. Ito po 2020 kumita po tayo weekly. Ito po may 118,000, may 144,000, naging 500,000. Pwede na po? Yes! Parang walang dating, no? Parang choosy kayo. Ano ba to? Income niya isang oras? Okay, and then, naging 243,000. No? So, kung makikita nyo, tumataas, bumababa. No, nag-500 ka na, nag-240,000 ka pa, May. Bad trip ka ba? Dahil bumaba na 243, okay lang yan. Ang maganda pagdating sa negosyo, hindi ka limitado. No? So, we're not against employment. No? Kung ikaw ay nagtatrabaho, okay lang yan. Kaso nga lang, alam naman natin kahit anong sipag at syaga natin, yun at yun lang din ang kikitain natin. Pero pagdating sa negosyo, unlimited ang potential income. Ang maganda pa dito, pwede mong i-maximize online. Tama ba? So, kahit nasaan ka po, kami ay nasa Manila, kayo ay nandito sa Baguio, pwede mo siyang gawin kahit ikaw ay nasa ibang bansa. So, portable business siya. Wherein, pwede mong hawak ang oras mo, pero unlimited potential ang kikitain mo. Okay? So, minsan po, yung income natin, 1 million, minsan 2 million, minsan 3 million. Diba? Pwede na po isang buwan. Pwede nang pagtsagaan. I am next. Pang milk tea mo na lang. Anlisago. Okay. Ayan, no? So, ayan po, aside from that, mali talaga yung nasend ko. Sige, next na lang natin yan. So, pinapakita ko lang po ito. Ito yung sa mga sample sa mga updated income natin. Sige, next mo yan, Mens. Okay, ayan, katulad po nito, updated ulit. 2020 ulit. After few months lang. Pero,
Most of the people na nakakausap po namin, ang concern talaga nila, may gusto kong gawin yung I Am Worldwide, kaso ang problema ko, wala ako pera. Sino po ang iniisip yan ngayon? Okay. Pero kung isipin natin, anong year na po ngayon? 2026. 2026, ano pong problema? Pera. Pera. Tanong last year, anong problema? Pera. 2 years ago. Pera ulit. 5 years ago. Pera pa rin. Di ba? Wala namang bago. Sabi nga nila, ang problema, mananatiling problema pag hindi ginawa ng paraan or solusyon. Kaya, nakita mo yung I Am Worldwide ngayon. Tingin mo ba ito yung pwedeng maging solusyon? Yes. Sa matagal mo ng problema. Kaso, mas pinili mong tingnan, ay wala naman akong pera. Huwag ko nang gawa ng paraan yan. Yung 16,000, yung 17, 40,000. Pambili ko na lang ng bagong cellphone yan. Tama nga naman, may pambili ka, may maganda kang updated na phone. Kada dut-dut mo ba sa cellphone, may lumalabas na pera? Ayun lang. Habang tumatagal, nagde-depreciate po ang value niyan. Samantalang yung investment mo dito na 44,800, tingin mo yung pinuhunan namin, ako po personally ay nag-jade. Malaki ang puhunan ng jade o maliit? Malagkit. Ano po? Malaki, maliit! Ano talaga? Diba? Actually, para sa ako walang pera, malaki ang 1988. Minsan nga kahit sa may pera tama ba? Pero, na-realize ko, ito ay puhunan sa negosyo. Ano po bang negosyo masisimulan mo sa 200,000? Ano po? Tama po! Sari-sari. Walang store. Yung mga paninda, sabi po sa sarili mo sa kanila. Kasi sa pwesto pa lang, malaki na di ba? Papagawa mo pa. Wala. Sari-sari lang. So, ano pa po? Negosyo, masisimulan sa 200. Ano po? Coffee shop. Ganda machine. May narinig ako KFC. KFC. Alam niyo yung KFC? Kikyang Fishball Calamares. Diba? Tama, may 200,000. Pero yung income mo, pang fishball lang din. So, kumbaga, ito yung negosyo kung saan maliit yung puhunan when it comes to business. Pero yung potential income, malaki o maliit? Sobrang laki. Tanong, bawi ba o bawing-bawi? Sulit o sulit na sulit? Sulit na sulit. Kaya huwag kang manghihinayang sa ilalabas mo. Manghinayang ka lang kung ilalabas mo kung luho yan. Pero ito naman negosyo So, ba't ka manghihinayang? Alam mo, na once na naglabas ka ng puhunan, may babalik na automatic sa'yo, may produkto ka na. Magagamit mo na agad as personal use mo. Pwede mo rin ibenta, bawi mo na yung puhunan mo. I-workout pa natin to, malaki yung potential income mo. Aside from that, di ba? May gusto ko yan, kaso hindi ko naman yan linya. Tama ba? Meron ba dito? Linya talaga to? Naniniwala ko lahat nililinya lang natin. Ako nga po, psychology graduate, wala lang kinalaman sa barley. Tama ba? Pero maganda naman kasi dito, pwede mong aralin. Okay, may gusto ko yan, kaso ako, alam ko na yan. Na-try ko na yan before. No, na-try na yan ang kapitbahay ko. Wala naman nangyari. Kung alam mo na, naniniwala ako, dapat kumikita ka dito. True. Kasi yung mga taong may alam sa ganitong negosyo, yung mayaman, Tama. kumikita. No, kaya simulan mo lang, trabahuin mo, alamin mo, aralin mo, sure na sure ako, pare-pareho din tayo ng resulta. And lastly, naku, may wala akong oras para dyan. Ang tanong, saan tayo busy? Tama ba? Kasi naniniwala ako, ang mga, sino ba? Mga mayayaman, mga C, diba? Mga TAD. Diba mga mayayaman kaya sila? Yes. Diba? Mga ano kaya, Gokong Wei, no? Malamang mayayaman yung mga yun. Busy kaya sila? Oo, busy sila. Pero mayaman sila. Tayo ba busy? Busy kaya tayo? Busy? Pareho tayo ng pera nila. Doon lang. Ang tanong, saan tayo busy? Kaya ako, namili ako saan ako magpapaka-busy. Kasi sa trabaho ko po, 8 hours a day, 10,000 per month. Yung 8 hours ko, ba't hindi ko na lang ilagay dito? Pero hindi ako kikita lang ng 10,000.
As I said po, nothing against employment, no? Pero reality speaking, tayo nangarap, kanina pinag-usapan yung pangarap, di ba? Ano yung mga pangarap? Kotse. Sino may maganda sasakyan? Empleyado, negosyante. Negosyante. Di ba negosyante? Sino yung nakakakuha ng magagandang bahay? Yung dream house mo? Empleyado o negosyante? Negosyante. Di ba negosyante? Sino yung nakaka-travel madalas sa ibang bansa? Nang hindi piece of fare. Nang hindi budget. Yung enjoy talaga. Empleyado, negosyante. 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 So anong gusto mong gawin? Para makuha mo rin yun. Negosyo. Magnegosyo. Okay? At malait na puhunan lang ang sisimulan mo. Pinag-uusapan natin all about money. Di ba? Pakita natin next. Sabi nga, hindi naman lahat masusolusyonan ng pera. Pero maraming masusolusyonan na problema mo ngayon kung meron kang pera. Tama. Tama ba? Yes. O, yung iniisip mong tuition fee, yung iniisip mong due date, bayad sa credit card, bayad sa bills. Tama ba? O, at least, maraming problema sa mundo. Hindi lahat masusolusyonan ng pera, pero at least pagdating dito sa problema na to, may solusyon ka na. Iba na lang problemahin mo. Okay? So, basically dito po, dahil sa ganitong negosyo, dito po rin po tayo nagkaroon ng sarili nating mga property. Sige, anuhin mo na lang yan, miss. Pakita mo na lang. Wow. Nagkaroon po tayo ng free story na house and lot and different properties po. Pwede na po to. Pwede. Pwede na yan. Sige, mens. Sige, next mo na lang na in-next. Ayan. Kasi luma na yan. Next mo lang yan. Next mo lang. So, ang importante po, makastart kayo as soon as possible. Na-discuss ba to kanina, mens? No? Hindi pa, no? Na-discuss na. Okay. So, pinaka-importante, pwede ka mag-join ngayon, bukas, next week, next year. Kaso, bakit? Ngayon. Why right now? Why now? No? Kasi, sa business po natin, tinatawag natin dito ay binary system. Okay? Left and right lang ang kailangan mo i-work out. At yung taong nag-invite sa'yo, for sure, hindi lang dalawa ang i-invite yan. Mas marami pa. Kasi sa dami ng kakilala na, na possible na maging interesado, ikukwento mo lang naman. Buhay nga ng iba na kwento mo, wala kang kinita. Eto pa kaya, yayaman ka. Diba? O ikwento mo lang din mo na ikwento. So kada kwento mo dito, may kwenta. Okay? At yung mga next na magjo-join po sa organization nyo, once na nakaposition po kayo, malalagyan kayo ng spillover. Ang tawag po niyan ay tao sa ilalim mo kahit hindi ikaw ang nag-invite. Dahil wala pong choice yung taong nag-sponsor po sa inyo. At once na nagkaroon kayo ng tao sa ilalim, may points kayong ma-earn. No? So yung mga points na yan ay converted into peso na eventually pwede mong i-match para maging cash. Okay? So basically, pag nag-join ka, either ikaw ang malalagyan ng tao o ikaw yung ilalagay na tao. Anong gusto mo? Nalalagyan. Diba, ganun din naman, mag-join ka rin. Yes. Di ba mag-join ka rin. Tama. Pwedeng ngayon, pwedeng next week, pwedeng next month. Magkano nilabas mo? Para sa gold, 44.8. Kung next month ka mag-join, magkano ilalabas mo? 44.8. Ganun pa rin. Naglabas ka din. Ba't pinatagal mo pa? Bili maganda kung posisyon ka na. Tama ba? And before I end, sige next mo na to, mens, ha? Sige, next mo na yan, next mo na yan. No? Last na lang, hayaan na natin yan. Ayan. So lastly, before I end, Jeremiah 29:11, naniniwala po talaga ako sa verse na to dahil naniniwala ko may purpose po ang pag-attend nyo dito. Ngayon po ay Sabado, pwedeng dapat kasama mo pamilya mo. Diba? Pwedeng gumagala kayo, pwedeng nasa bahay ka, natutulog, nagpapahinga, pero bakit ka na-invite? As I mentioned po, ako nakaladkad lang. Nakaladkad lang. That day, sinabi niya sa akin, sama ako. Ang na-realize ko sa dinami-dami ng taong masishare ng opportunity na to, bakit ako? Bakit pinapakita to at binubuhay yung pangarap ko? Hindi ito pinakita sa akin para inggitin ako. Pinakita to sa akin dahil para sa akin din po ito. Diba? Kasi ang plano ng Diyos ay mag-prosper po tayo. Pero syempre, hindi po bababa ang Diyos dito. At lalaglagan ka ng Ferrari, Lamborghini, di ba? Ng cash. Bibigyan po tayo ng opportunity. At naniniwala ko, baka ito na yung pinagpe-pray mo. Yes. No? Tandaan mo, yung pinagpe-pray mo, bibigyan ka ng opportunity at ito na yun. Yeah. Kasi kung hindi mo pa i-grab to, next year, baka magkita ulit tayo. Yun. Ma-invite ka na naman. Ayun, welcome back. Etong mukha na naman ang makikita mo. Yun. Ma-i-invite ka na naman ulit. Di sana ikaw na nag-invite. True. Tama ba?
simulan na po natin. If may further questions po kayo, pwede nyo po itanong sa mga taong nag-invite po sa inyo. Anyway, thank you so much. This is Mentor Macy Bulan and I am Worldwide. Welcome in advance po.